Matungkol ka sa tanan. Sampai bisik ka dire. Harus mo iping kayo. Tungkol ka iping. Salamat sa imong join sa fellowship karon. At tungkol kay nasabot nakasayod mo nga ang church composes ni og believers bisig asang kapit sa tibuok kalibutan. Sa lahi-lahi tawag denomination, lahi-lahi tawag ngalan ba? Pero sa rin nga to Church of God, Church of the Living God. Una salamat sa inyong pag-anhi. Salamat sa inyong pagkagat sa buhaton. Kay dito makawa ang inyong ang atong panitigong karon. Kay hindi ko panitigong mo kini ang usa ka panitigong nga dili bakwan, dili katandi sa uban. Kay itim lang nga butang ang resulta. Okay, sa di pa ta mato sa tubig sa karon lang sa ta. Ang mahal na langit no ni tagna sa kabuntagon Ginoo. Nagpasalamat ang dako niya kanimo labos na Ginoo ay ikaw naghatag ka ng bigayon usab. Kadi kami makapadayon sa pagkalagan niya kanimo. Salamat ko sa Ginoo sa higayon karon kay kami giyon kaawit kay kanimo pagpila na ikaw ang ayan ng ayon sa tibok ng pinabuhi nung kay ikaw ang nag-iya na mo, kaya boss na ikaw ang nag-iya sa kinabuhi mo rin katapusan ng mga angkon ikaw sinubutong anak na si Kristo. Salamat ko sa Ginoo sa kagayunan yung dihatag karon magtuon na sa tumis ng pulong, walang mo sa pulong o tawag Ginoo nga ang Palas do Santo mo gibang mo sa usa aron yung pulong sabtan mo sa iyano nga pagsabot amo usab kini kinabuhi nga malipayon sa pagkakaroon ng pagkalaga na kanimo bisan daliwala sa mga pagsulay ng kasalati nga kawahin kung sa pagkalaga bisan pa man Lord, salamat sa lugas kinabuhi, salamat sa mga kawas, salamat sa mga kanangbutan na hindi mo sa mga bisan pa man kami sa may mong kulangon sa may mga asaypanan sa himo sa tubangan sa iyo ang Diyos. Hindi ka na naman ang pagkutin sa sumatan pinag-ismara sa puto anak na si Kristo. Amen. Okay, ngayon sa itong pagtulunan karon. Okay, nga itong pagtulunan karon na makita sa 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. Muna itong text, no? 1 Peter 5:6. Okay, muna ang term, ang tema na ito, tulad ng humble, moro po sa text mismo, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Humble yourselves under the mighty hand of God. Okay. Muni ang sulat ni Pedro, nga si Pedro no, muni ang apostol ni Jesus Christ, nag-iingnan ni Jesus Christ na sa iyang mapangutana ni Jesus Christ, kinsa man ako suma ninjo. Ingon ang uban. Ikaw kuno si Elias, ikaw kuno si Elias. Pero sa uban, pero bato ninjo, kinsa man ko, ingon si Pedro. Ikaw ang anak, ikaw si Kristo ang anak sa buhi ng Diyos, no? You are the Christ, the Son of the living God. Muni si Pedro ang nagsuwat ani. Doon na siya duha ka letter, no? 1 Peter and 2 Peter. Okay. Ako ang basahon din ang kanang isang background ini sa 1 Peter chapter 5. Kini nga background ni suwat, aha ni ikot ikan sa Bible word, no? Gingon din niya
Tanaw na to ang background context. Okay. Ingon din Peter, English man nila. Peter has affirmed that Christians have been chosen by God and set aside for His purpose. Ingon si Pedro na ang mga Kristohanon, mga piniling katawhan sa Dios, gilahi sa Dios, tungod kay iyang paglahi doon siya purpose. Basta Kristohanon ha, gilahi na sa Ginoo tungod kay ang Dios doon ay purpose. Wala yung pinaka-purpose na gilahi niya mga Kristohanon, maura yun ang paghimaya, no? Sa Diyos. Kung tayo na purpose, paghimaya ka sa Diyos sa tanan ng pumuhaton. Dahil yung ni Pedro po na we should not be surprised by suffering and we should not respond to persecution by rebelling against our human authorities. Ingon po dyan, gawas sa Kristohanon na gipilit as Ginoo, nag-ingon po diha at kinahanglan kita, giingon diha na di ka ta ma-surprise sa mga pagsulay. Kaya kasagaran sa Kristohanon, ma-surprise pa? Ngano, ingangin mo nang kinabuhi ka, nangalagad mo sa Ginoo. Mura ba duwata kasabot, kaya nga na ang kinabuhi sa Kristohanon, doon ay suffering. Muna itong angkaron, kung saan humble yourself. So, no, giingon din ni Pedro, sa suwat din ni our suffering in both cases point to the world, to our hope in Christ, and allow us to follow in Christ's steps. Ato pa itong suffering di ay sama na kung kanto sa uban ni Kristo. Ato pa ang suffering, dili ini makaguba sa atong kinabuhi Kristohanon. Hinoon mo kini ang makapalig-on kinabuhi Kristohanon kaya ang suffering di ay bigan sa Dios. Sa Christian life pero tanaw na ako isgutan karon. Kini suffering pastor sa wa pagtotoo ni Kristo. Iya ba sa Dios? Ito tanaw na ako. Basta ang gayon ang suffering sa mga Kristohanon iya sa Dios. So no, gayon niya Peter there to close later with instruction to the elders, teaching on humility and final warning to be sober-minded and alert. So ito paningon sa yung Peter rin sa chapter 5, no? Sa context ita nga nagisgot kung hindi naman ang mga dili naman nagisgot sa mga piniling katawan sa Diyos, wala lang nagisgot nga di na tama surprise sa mga pagsulay. Ang gisgotan ko ni Peter rin nga doon na yung mga instruction sa ibuhaton sa pastor, sa mga elders, o kung sa ibuhaton sa mga membro. Mga elders diya ka ng hamtong sa pagtuo, katong mga younger, o kinilingon diya ka. Siguro sa edad, o siguro kung sa pagpuntahan ka ng kusumos pa sa pagpuntahan. Kung ingon diya na kinahanglan nga doon tayo humility, o kinahanglan nga sober-minded. Sober-minded, hindi ko masasabi anay ka na bang magmaigmat na pamuna-una. Muna'y usa ka kuan sa context na ini nga chapter 5. Okay, ito na sa pagtulan karon, humble yourselves under the mighty hand of God. Iyon sa mga Bisaya, mali ko ba sa Bisaya? 1 Peter 5:6. Sundan naman ang sa natin ni may sundan sa Bible dito, hindi ta malipat no, ito nagay. 1 Peter 5:6. Unsa gingon diha? Okay. Klaro ang Biblia, no? Busa ang kinahan kita, mag-ilaw, magkausadon, diha sa gamanang gamot sa Diyos. May buot, ipasabot ni ini. Muli yung tupikon, karon. Okay? Sa akong outline na iso, ako muna na ko, kung sa'yo ang message, no? Ang message ang makinig sunod na verse 7. Casting on your verse pa din. Ang tugyan ang inyong kamalakan nato sa Diyos kasi ang katiman. Verse 7. Mutang na yung message, ingon ba ng sa una-una, ayaw ang 7, 6 na naman, i-appeal ang 7. Muna, ma-appeal kayo po ng 7 yan, okay? Humble yourselves, therefore, under the mighty of God. Okay, ganit na sa kung sa'yo po sa ko. Sa outline, what does it mean to humble ourselves, therefore, under the mighty hand of God? Kung sa'yo po sa ko ini, no? Ano next one? Kung sa'yo pa yan. What does it mean to humble
ourselves under the mighty hand of God. So may pagpasabot ng humble yourselves in the mighty hand of God. Inhalan kita magpailawom, magpaubos diha sa gamhanang kamot sa Dios. Okay. Inganin mo so hamo kan awon sa humbleness. Usa ni humble ba? Sa bisa na pagpaubos. Inganin ni so. Inganin ni humbleness. Kini ako ni illustrate no. Sa una pero ako illustrate ko. Pag inyo in the mighty hand, humble yourselves in the mighty hand of God. Asa man to makita ang mighty hand of God? Asa to makita ang iyang mighty hand? Pag inyo mighty hand of God, hand para nang giingon ni Kristo nga walay makagaw kay lagi kasong kamot. Ang kamot nga mga igsoon nag-speech ng power. Walay makagaw kini gikan sa akong power. Walay makagaw gikan sa akong kamot, gikan sa akong gahom. Power. Dato pa asa man nato makita ang power sa Ginoo. Kung may dag kaubos ta diha sa gamhanang kamot sa Dios, mas may buot pasabot ni anak. Ingali ni mga igsoon, kung maghisgot ang power of God, makita nato ang power of God as creation. Iligtan na nato sa langit, makita nato ang kawalangan, kabit solar system, gagamahan na ng Diyos, nagpadayag sa iyong gamong. Iligtan nato sa palibot, makita nato ang mga tao, makita nato ang kakahuyan, makita nato ang dagat, ang kalasangan, nagpadayag sa ang Diyos, gamahanan sa Diyan. O, lataw sa tanan, asa mo ito makita ang pinaka-istorya sa Ginoo? Sa iyang pagkasiya o sa iyang pagkawutod, walain na sa iyang ulong. Di na nakakita sa lahing paggawa sa creation sa solar system, bulis kalibutan, makita na to ang Diyos, iyang paggawan, iyang kabuton, iyang katuyuan, walain na sa revealed truth. Kung sa revealed truth, kanang gi-reveal na, magipanayag na, walain ang Biblia, diyan na to makita. Kinsa siya, unsa iyang kabuton, unsa iyang plano, gikan pa kanya Tuhan sa Diyan na anak makita sa Bible. Sa ito pa, gitawag ng sola escritura. Mo pasabot, wala na tayo laing authority atong tan-awon nga diha makahinuna atong kinabuhi, diha atong kaliwasan, diha atong paglaom sa Bible na. Pulong sa Ginoo. Sa ito pa, pulong sa Ginoo. In the mighty power of God, hand of God, pulong sa Dios. Gali ni mga igsoon. Pulong sa Dios man ingon ang Biblia, humble yourselves. Kung ato nang binugingon ng pag-istorya, magpakaubos ka mo diha sa iyang pulong. In the mighty hand of God. Okay, nga nini. Kung mo ang pulong, sa ato pa, muna siya standard sa atong kinabuhing Kristohanon. Standard na to ha, ang standard na to sa kinabuhing Kristohanon ng pulong. Sa ato pa standard ni. Standard. Okay. Kung mao ni ang standard na igsoon, ibutang naman ako nga kini ang level, standard ni. Which is mao ni ang kini lain ha, which is mao ni ang word of God. Kini nga level, word of God ni. Sa to pa, atong tagawag illustration, humble yourselves in the mighty hand of God. Pailawan ka mo diha sa gahom sa Dios. Pailawan ka mo sa kabuton sa Dios. Ang kabuton sa Dios na siyang pulong. Sa to pa, magpakailawan kita sa pulong sa Ginoo. Sa to pa, kung mo ni standard, asa mo kadapit? Ha? Ubos. Naata din ni. Kino mo ni ang standard? Mo ni ang standard. Kung pa sa kung mo ni pulong sa Dios, nakaka sa ubos, nakakadiling nakita, no? Nadiling ang tao, magpakailalong si Das pulong sa Ginoo mo na humble yourselves. Magpakailalong das pulong sa Ginoo kay kung no ni standard, kung dali ka mabitaw sa pulong sa Ginoo, sa to pa nakakadili si babaw. Kung nakakasi babaw, sa to pa labo pakas pulong. Mo na mga tao ni butuos Ginoo. Di butuos siya mabuton kay nagtuo sila nga labaw pa ang tao sa pulong sa Ginoo. Kung na sila sa babaw. Sa to pa ang butot pa sa buta, humble yourselves.
in the mighty hand of God, magpakailangan ta siyang pulong, andun ta sa iyang authority. Dili ka pwede mo labos authority. Kaya ang tao mo labos authority, di na mo ilang Diyos, di na mo ilang Diyos, kaya ang pulong balaod. Kung ang pulong balaod, may labos balaod. Di na pwede mababos balaod. Kaya ang tao mo mababos balaod, ingos Biblia, huwag pag-ila sa Diyos. Ang tao may pag-ila sa Diyos, ingos Biblia, buang. Foolish. Di lang na foolish kung sa salutan, buang sila, buang. Ano man? Ang tao buang, di na tao buang ka lang. Sumisuroy na may buot, kaya nagbubo na halos, di na may buang. Isang pagtarong ka nga tao, di ka mo ilang na ng Diyos, di ka mo ilang sa iyong buon, labaw ka sa Diyos. Kung kay labaw ka sa Diyos, ang tawag sa Biblia na foolish. Buang. Una may son, humble yourselves. Hong illustrate ka dito. Humble yourselves under the mighty hand of God, under His word, under His will, under His sovereignty. Muna standard, word of God, authority, muna balaod, kinahanglan magpaubos ka. Naadog ka rin yung kaya kung nakakala sa ubos, kung saan mo pasagot, nagsunod kasi ang ulong. Kaya ang taong hindi magsunod na sa babaw. Okay, muna ang definition. So, what does it mean to humble ourselves, therefore, under the mighty of God? Sa so, definition niya, ang definition natin niya, to humble ourselves, therefore, sa malapit may isa pa. Okay. Balik ko na magbasa. What does it mean to humble ourselves, therefore, under the mighty hand of God? Muna itong illustration. Pero there is some wordings, some definition kung suwat. To humble ourselves, therefore, under the mighty hand of God is, muna to, is to submit ourselves to His sovereign will. Submitan na. Muna yung standard, musabmitan ka, kani kasi lawan muna submitan, musabmitan ka sa sovereign will of God. Yung sovereign will of God, iyang ulong. Will man, nakatulog ko na siya ulong. Wak na nakuwang, uwak ko yung subras ulong. Sakto ng ulong sa Ginoo. Naana niya akalan. Kung mag-isgot ang kinabuhi, isto, hato na na diha. No? Humble ourselves. To humble ourselves to God under the mighty hand of God is to submit, kailangan ba? Is to submit ourselves to His will, to His sovereign will. Okay. Muna yung definition. Sa ito pa, ano tanaw sa context ko? Sa ito pa di ay, kahit ang pag-ubos di ay, mong na ang pagpailaw, tas pulong sa Ginoo, bukos sa pagpailaw, musulot tas pulong sa Ginoo, na hindi sulti si Pedro din niya. Humble yourselves ha? Nasagin ng mga tao, kinahanglan mag-under, humble sila kagalingon. Sa ito pa, ito talaga ang context, kung sa tamuhan sa kinatunggan, church. Okay, talaga na ito ang context. Okay, ang ingon din niya, mga ito no, sa Irison, kinano na sumaybayan ninyo, ang illustration. Ang ingon niya, lakot Kristo na, ang humble is submission. Isubmit yung ingon niya. Submission. Submitan ka. Okay. Ito pa, ang humble na yung pag-usap mong pag-submitan sa pulos Ginoo. Pagsunod. Nga ito sa mga elders. Ito na may disputan si Pedro din eh. As to the elders, verse 2. Verse 2 na, verse 1. Okay. As to the elders. As to the elders. Kini elders mo ikson ha? Mo kini nagkaroon kini elders pastors or hamtong na des pagtuo. Okay. Sa to pa dunay buluhan ng pastor ug kanang hamtong na. Kada ba hamtong able na siya to teach, able to preach. Ato pa submission man ang isulti ni Paul, ni Pedro, humble. Sa to pangatlo sa elders unsa may yang gimando sa mga elders. Verse 2 sa First Peter 5. Kinira itong i-highlights mga exalt in verse 6, pero actually 5 to 1 to so mga verses. Sige.
Verse 2 na, verse 2. Ang verse 1. Sa itong verse 1. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag niya. Naghangyo kaninyo nga animahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Okay, dalawa ha. As to the elders, katos mga pastor, katos magtutudlo. Ningon si Pedro, kamo mga tutudlo, sama ka nako, kinahanglan, doon ay ingon na kinahanglan na inyong mga nakahambol. Ang hambol sa tupailaw. Kaya kung doon ay pastor, ganda siya musunod sa mandos Ginoo, siya hambol. Muna nga, as to the elders, humbleness mo ka, submission mo ka itong gisgutan niya ron, ngadto sa gahom sa Ginoo. Muna nga, ang usa ka leader, humble siya sa tubangan sa Ginoo, humble siya sa mandos sa Ginoo. So ay mandos sa Ginoo, ngadto sa mga pastors, mga elders, as to the elders. Ang Ginoo niya nga, feed. Sa Ginoo niya, feed. Alimahan, ito sa English, no? As to the elders, feed the flock of God which is among you. Muna, hanglan nga imong alimahon, imong pakanon, feed pakaon. Pakanon imo sa imong pakaon. Mao ang pulong sa Ginoo. Kay pastors man ka, leader man ka, imong pakaon dun sa Church of God, walain ang pulong sa Ginoo. Kay flock man na, alimahan ninyo ang makarnero. Kung ganito sa makarnero, ito ng alimahon. Kaya naman, ang tambok ang karnero, muhimso ang karnero, pag himso ka na, pwede man mo na i-bridge ang panet, pwede i-bridge dyan imong honor kung ilaw ka. Sa ito ba, kung nga sa Kristohan ng ginabuhi, alimahon sa pastors, sa leaders, ang mga simbahan pinaagi sa pagtudlo. Kaya diha sila mo hamtong, muligpon, mutambok, dahil sa ng bahay sa kinabuhi. Muna as to the elders, kinahanglan na humble ang elders. No? Kinahanglan ang elders, mga pastors, mga leaders, kanang mutudlo na kinahanglan humble sila. Sa itong humble, musunod siya sa Ginoo, mupailaw sa mando sa Ginoo. Kung sa'yo mando sa Ginoo, kinahanglan makanon ninyo ang kanila. Dito siya kuhan, kanang mura ka na bang option. Pwede pakanon mo, pwede imo dyan ang pakanon. Sa ito pa, mga igsoon, pagpakaon mga igsoon, dili kini basta-basta. Dili kini para sa atong mga anak na pagpakaon niya ay nangita, anak. Kung gani ka sa pulong sa Ginoo, dili basta-basta ang pagpakaon. Kinahanglan, giingon na sa ikaduha, 1 Peter ba na? 2:15 o 2 Timothy ba na? 2:15 or 1 Timothy 2:15, giingon niya nga, a workman that needed to be ashamed, rightly dividing the word of God. Sikat? Okay, sige ko na lang. Study to show themselves, no? Saya, sana. Kaming kamuti pag-ayo. Sige ma'am. Balik kamuti pag-ayo ang pagkakita sa inyong kagalingon sa tibangan sa Diyos, ingon na iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho na dili inanglan magakaulaw nga sa gustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Okay. Sa dili lamang ka magdudlo dito, ingon na gustong pagpanudlo sa kamatuoran. Ingon na sa English, study to show themselves approved unto God, the workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag iyong rightly dividing the word of truth, saktong pagtagod-tagod sa pagtuon. Di naman ka mo pakaon dito, di naman ka mo tudlo. Tudlo ka na dunay pagtuon ni anak. Kasi dahil mo tudlo ka dunay pagtuon, hanay mong pagtudlo, di ka mo kawa sa kamatuoran. Muna kasagaran sa nindot nga wali, expository, imurang i-expose ang mga bersikulo. Mas maado lang i-expose yung bersikulo, kaya ang bersikulo mismo ni suke. Kaya kung expose kang imo, parang maingon ka nga, kaya nag-iingas Biblia nga, hatag, aron ka paghatagan. Dahil na pag-iingas Biblia nga, kung sa imong itanong, mo po imong ani, kaya karon gigiwan, di ko man na sa matutudlo. Nga mo pugas daw kwarta, almalit ang kwarta. Gracias sa isip mo na. Wala ka discord diya ka. Kung sa imong itanong mo po yung maani, kaya ng kwarta, yung itanong kwarta.
gisgutan diha ang imong good works. Mutanong kag maayong butang, kasana diha dili na nagisgot og kwarta, nagisgot ka na sa imong pagkina, uhi, dili kwarta. Mao man ay kasagaran basta imong mao ng bersikulo imong interpret. Pero imong expositor gani, unsay mas bersikulo imong nagisulti. Mo na diha sa ato pagtulunan karon, kaya humble yourselves under the mighty hand of God. Huwag po sabot pailaw kita sa pagbulutan sa Ginoo, pailaw kita siyang pulong. Huwag po sabot musunod ka siyang pulong. Musunod ha, mo to humble, musunod ta sa iyang mando. Unang mando sa Ginoo ngadto sa mga pastor. Kinahanglan magtudlo mo, kinahanglan pakanon ninyo ang akong mga kanino. Hinumdumi ha, ang pastor dili mo'y tag-iya sa simbahan. Ang pastor dili mo'y tag-iya sa mga karniro sa Dios. Ang tag-iya sa karniro sa Dios ang Kristo ang Dios. Kung ang Dios nagpili og mga pastor aron maoy magkatima ni anak. But pasabot, kung ang Dios nagpili og sa pastor, natural iya na pilion ang katong kamao mutudlo sa kamatuoran. O iya ng sangkapan. Kay kung magisgot tag atong kapasidad, di ta ka mutudlo. Espirituhanon na butang, sa kanimo ta espirituhanon. Muna na espiritu sa Dios, mando na to mutudlo, mamputa, diha na ko'y mga tao mutudlo na to ang tabangan ka sa pagpasabot sa maong pulong aron ipakaon nato ngadto sa mga katawan aron ang katawhan sa hingatungan, ang katawhan sa kasalapita magkahiusa diha sa usa ka pagtulunan. Walay duha ka pagtulunan. Kung may ang kalawasan grasya ka dyan na. Kung may ang kalawasan ng grasya, dili pa rin. Ang kalawasan grasya pero matangtang, pero bumalik ko. Usaray mensahe. Munang kinahanglan atong na to, puno sa Ginoo, ang usaray mensahe. Muna, kailaw sa mga pastors, sa mga elders, kinahanglan nga pakanon. Nato ang mga katawhan sa Diyos. Muna ang obedience. Muna yung mando. Muubig yung dami nga naman. Muna nagpaila ka, humble ka sa ito. Kaya may iwan ang Ginoo, pastor, pagtuon, kung klaro, aron di kayo tundok sa mga membro, di ka mutuon, di ka pa, di ka humble na. Doon pa sunod ang sunod. Kaya ang humble na sa ito, kung pailawang ka sa usay mando sa Ginoo, mando sa Ginoo na siyang pulong. Unang pulong Ginoo, mga pastor, kaya pakana ang akong mga kaniro. Sunod, kay pastors na nato na punta sa mga younger. As to the younger, pasabot sa ngayon, younger mo kini ang mga sa Christian doon naman siya kanang baby pa ng Christian doon na ko'y hamtong kaon nagkani. Bagti ka pagtulunan. Pero kung gato sa mga baby pa, di pa ka angpas, ang ana siya smell. Ato, as to the younger, kung sa mga po'y kung humble ang pastor, pag ubay sa pulong, magtudlo, sa to pa, kung sa mga nito sa younger, kinahanglan ayan kayo mapausahan po. Musunod po tas pulong sa Ginoo. Kung sa may mando sa Ginoo, younger. Verse 5 din siguro na. Basa ko no. Mayroong mag-usap, kamo mga pagkanoon. Kinahanglan na nakasakop kamo mga sinugdanon sa mga ansyano. Kamong tanan, panagsuko, kamong pagpaubos, alang sa usap-usap. Kaya ang Diyos magabatok sa mga mapalipaston, apan sa mga pausanon siya manahakan ng Diyos. Okay. Laro nyo na, kanina. Humble yourselves under the mighty hand of God. Sa tumang po humble, musagpitan kita. Sa ito pa, matos na elders, kinahanglan mga pastor, musagpitan tas pulo sa Ginoo. Kung sa may buhaton sa pastor, o magtutudlo sa pagkailangan sa pulo sa Ginoo, kinahanglan mo pakaon tagsakto sa mga membro, sa mga kanino sa Diyos, magkatawan sa Diyos. O, ikaduha, kanita sa mga batanon, doon na, o batanon, o gatos usap-usap, doon ay mando ang Ginoo. Doon ang Ginoo, humbleness mo na, usapin ko na mo na ho. Muna, ang kamo mga batanon, o kumandiha, kinahanglan ka mo, musabitan mo sa mga elders. Ato pa, ang elders, ang pastor, ang nagtutudlo sa mga membro, but pasabot, ang mga membro, sa doon may buluhaton. Ang buluhaton sa mga membro, ang gitudloan sa pastor, gitudloan sa mutudlo, doon na sila yung responsibilidad. Kung sila yung responsibilidad, mo tamod sa pastor. Kung saan pagtawag sa pastor? Good morning, pastor. Ano ba? Dili na mo na. Ang pagtawag sa pastor, mao ang pagtawag sa membro
sa pastor, pero ang pagtahod sa membro sa pastor, mao ang paminaw o pagtuo salig sa gisulti sa pastor. Muna ang buhaton ninyo, alam mo sa liga ninyo ang sulti sa pastor, hindi po mulingon na sa Bible. Pero kasagaran sa pastor, magsulti doon na sa Ginoon. Muna, kung sa may gisulti sa pastor, gagikan sa pulong sa Ginoo, ito ng despikubon, ito ng tahon. Mo ka na ang pagkila, diha sa inder. O pagkila po, niya ka ng pastor, gibutan sa Diyos. Dili si Tay Pausto, nagbutang mo dili ha. Dili si Bishop, dili ka mo, nagbutang mo dili. Nagbutang mo dili ang Diyos. Sa tubak, ang Diyos nagbutang dili mutang mo sa nagbutang. Uy, si Kupang na may nagbutang, si Mio na may nagpatungkol. Itong tutang mo na, gumaalit ko ng building nga, doon na ang mamungi kay si Mio. Kaya nga naman, ano magputang sa mayor? Katawan sa Diyos, ang Diyos may pahilun na sa pastor. Respeto ng pastor, tungkol kay nasayod ka mo, na ang pastor, iya sa Diyos. Mamano na, iya sa Diyos. Hindi mo tawag sa pastor, kaya musikat ang muna. No, wag mo yung Biblia nga, kung musikat ng pastor, ayan naman tawag. Ipatahod, ipahigma kung medyo kaaway, hindi na pastor, hindi na kaaway. Hindi ko ba yung kaaway, hindi na pastor, hindi na kaaway, hindi na umaon. Diba? Yan na lang mga iso ng pastor, nagtutlo sa mga membro, ang mga katkon, ang membro kung pasalamat po sa pastor, natutlukan siya, pinag-expose sa Ginoo. Yan na lang mga iso, doon na i-give and take process just as we can bahay sa kinabuhi. Mga na, humble yourselves. Therefore, I am under the mighty hand of God. Muna, katos mga pastor, tutlo sila, nasaktos mga membro po, mutahaw sa mga pastor. Sige, basahin mo ang Hebrew 3:17. Kung sa gisulti niya, Hebrew 3:17. Sinanglan, nakasultanan kamo sa inyong mga pangulo o magpasakop kamo kanila na sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon ng mga tao maunya mga hatag usay. Suktan ninyo sila ang ilang pagkaluhatong uban sa kalipay, dili uban sa kasubo. Kaya ang ingon, dili man ang mahakad o kaayuhan kaninyo. Okay, tanawa. Dahuran ninyo ang mga leaders, dahuran ninyo ang mga pastor, musabitan kamo kanila, kay wala sila na, kay naghato sila sa pagtukaw sa inyong mga kalag. Walay huno, pagtukaw sa pastor sa kalag. Wala may kahatag kwarta, siguro hinagmay, pero ang pinaka main duty ang responsibility sa pastor, mo ang ang pagtiman sa inyong kalag. Question, pastor, kung saan man nimo pagkatiman ang kalag? Wali. Bible study, kung pagkaon. Kaya diha, pagkaon na sa kalag. Una, gusto ta mo tambok itong kalag, maminot, tapos ulog sa Ginoo. Kaya kita gusto ta magpahalindot sa itong lawas, magpagupit pa ta. Mga laki, pagupit ta. Balik ang mga kuwan. Gati man na itong lawas, mga budget po. Magpalit ng mga kanang na mga cosmetics, ilay putas ng ikikatiman ng ilang lawas. How much more yung ikatimas itong kalag? Usay wala ito nakiti. Gasto tag nilibo pagkatiman sa itong lawas. Pero, wala ito gasto o financial pagkatiman sa itong kalag. Gastuhan mo rin ang gasto. Yes, kaya nga naman sa iglesia doon eh, lumaton. Nag-involve na sa imo, sa physical, sa financial. Tara na siya, nag-involve na. Wala na isoon nga ingon sa dibasa ni mga ibig nga tahuran ninyo mga pastor kay sila nagpukaw na sa inyo kalago. Pasunod ang mga pastor, nagampo ninyo. Ang pastor, nagtuon para ninyo. Nagtuon mo ko para na ako, pero nagtuon ko para ninyo. Kaya kiningin sa'yo para atong matunay. Muna may isoon nga atong tahuron kay nga naman. Ningon diha, inilabang ka mo sa husay, isa'y paninglan? Ang pastor kami dito. Klaro dito na. Kung di ko mutahon, di ko Biblia, masuko sila. Kaya mo ko na yung pagpastor. Kung sa kanay manimba, kung sa patikusun ka, may ulit. Sa natural yung pagkatawag dito, may ay, salamat yung mga manimba. Bagulog ka, may kutog ka. Wala mo sa binibinahin ng mga tao. Doon sa pagkayang kwalul. Hindi ka kagsusil ka, magkahatag din mo nag-isli sa pastor. Batong basa ka sa pastor, amo kung tinunod na yung kasagaran ng gamaddan sa pastor is stress. Stress.
Eh, ang pastor, di mo na mahala. Dahil sa kapastor, tingin mo siya. Jamin mo sa bagay. Silat ng simbahan. Bagay niya, lahat ng simbahan. Basta, nagumag sa bagay, mag-ihap sa bukol na to. Pag mag-ihap sa bukol, kanang kuwanta, kanang laman ta. Di ka nang sunupungan. Di lang pusultig sa simbahan. More na simbahan dahil mga pastor, ipawa. Iwan na ka na yung libro. Mutos tao pastor, uya. Kaduga dyan, sa dyan kinabuhi, suot na simbahan. Handa sa kumpito. Ginoong ano, giputang ka mo ni mo din mo. Ano ay kami mga tawangan din, handa sa dyan. Muna mo dyan, baso niya ba? Ikaw man gawas sa mga pinakamukod sa kampo. Ginoong ano, giputang mo din kasama ko ng simbahan. Amen. Awan na ko dyan sa kanan ng Isos. Amen. Sukok ko si dyan eh. Duk, di ko dyan ng malinaw. Gawas na siya. Gawas sa sultahan. Kalit mo kuno. Dahil nanon din siya. Ngunit hindi mali mo. Ngunit hindi mali mo ng pastor. Nga nung trabaho kung mali mo, ang trabaho nga di kaya ni mo. Ibaw ba ka ang pagbagpo sa tao-aho, ang iyong pagwali na? Dakaroon, mayroon kag buhawa ko kay mga kahit mo ni matawanan. Yan na, imo na yung trabaho. Dito na matag sa Lord ko sa iyo ang Panginoon. Manang may pastor nga mamahala. Bahala lang kaya. Kung kaluwas naman ko, nalang magutol na, bahala ko. Hindi nga na, pastor. Kaya kung simbahan, doon ay mga taong wak pa na dyan na bang makikita ka tanga, doon ay hamtong, doon ay dinig hamtong. At doon ka diskalis may nagsulting. Ano, una, bisa sa ito manimalay, nagsulting ko sa mga anak, Jawa na bang ko itong anak kayo tag? Sige, kung ginuha ng wamanin. Mga igsoon, at yung ka-express niya, na kaya naman, dili inyo trabaho ang pagbagpo sa inyong anak, sa atong anak, sa mga tao, dili sa simbahan, dili ang pastor, ang ginuho kayo magpo. Sa ito ba, pastor, kung dili trabaho na, kung saan itong trabaho? Ang trabaho ito, sultira. Okay, kanang atong isulti pong na sa ginuho. Kanang pong sa ginuho atong isulti, muna yung pagpo sa tao, dili kita. Wala ka ka-discourage. Kung banda ka dahil hindi na maminaw. Di ako, Lord. Di ko siya maminaw. Ikaw, Lord. Ay muli trabaho ako ba ko? Anak mo, Lord. Di maminaw. Di niya ako trabaho ba ko. Ang trabaho, Lord. Persulting. Kung sa Lord, ang ito yan mo. Yan ang itong konsepto. Kaya anong di kita ma-discourage sa itong pamudyo, di kita ma-discourage sa itong ministry. Muna kasagaran ng pastor ng stress. Kaya nga naman, mula mag-ilang trabaho kung magpo. Nagaliyot, di na mo simpa. Yuta. Duga dyan, kasi tutruan ni Lima, gawin ko babag ko ni Yuta ni. Gitigaan ako daw, sa dam, hindi gapon. Dili sa gitara ni gapon, di nyo ulit pa. Imo namang akuhon ang trabaho na di mo. Pagsulti lang sa trabaho na, pagsulti lang, ang ginoon na ibang na. Eh kung doon ako tayo gawang bag ko, bisan paghingatunggan at baguhon tanan. Muna nga, way pastor ng mahala. Sa ito ba, kung way pastor ng mahala, kung sa may response sa membro, magkasama ng mga pastor. Nasa mo man ang pastor, kita rin harapan sa ato, iyan po ang pastor. Sama nga ang pastor ang po niya. Eh, kung gusto ko tag-fail, doon ba, ano, pastor, kung magtagita tag-doon. Nung dumi nga, ang Kristohanon, way doon sa kalibutan. Dumtan tas kalibutan. Sa to pa, kung dumog ipangita sa pastor na to, adi talaman ka mag-alaga sa inyo. Tas kalibutan, kaya dumog na. Natay mo, pili nga lang mong itanaw, isip ko sa pastor. Usap ko sa kamimbro, katawan sa Ginoo, usap sa pastor, ang atong taga-dumog ng Diyos na. Dili kita. Muna ang pastor, ito, ang membro mo kahon, kaya ang pastor, ito pa sa mga kalang, nag-ampo na kanunay. Okay. Ito pa, atong hisgutan, muna ang pausanon. Ang mga pastor, ang pausanon, bukudong sakto. Ang mga membro, ang pausanon, maminos pastor, sa mitas tulong, kay sa Diyos na. O, sa katinibok anak, pastor ba ka or membro, asto na church ka, kay tulong ni asto na church, ingon nila. Gani ha, gusto ko ingon, no? Gani ha, asto na pastors, elders, no? Elders to. Okay. Naimando sa elders, arong hambol ba dito ta, usanon. Imanduan mga pastor. Pagkaman, ginamanduan ang mga younger, uban pa. Asto
the younger. Ang lamang suwang ta malipat. Younger. Muna ni. Nanay duha, as to the pastors or elders, as to youngers. Pagkasunod, ngayon natin yung duha, pastor o younger. Sato pa, church ani. Ang pastor, mibulo. Sato pa, as to the church. As to the church. As to the church. Church, kita na niya. Okay. Ibanduan tas Ginoo, kinahanglan mo humble ang church. Sa itong humble, kung pailawan tas magbulutan sa Ginoo. Sa itong pailawan bulutan, musunod tas mandol sa Ginoo. Ang church, kinahanglan musunod sa mandol sa Ginoo. Unsa may katuyuan sa Ginoo sa church. Kaya kinahanglan, di na makurat, kinahanglan musunod tali ini. Pag-ingon is Ginoo, muna yung buhaton, maunit. The church ba kami ka? Yes, Lord. Di na po makulat ini. Okay. Masahol na to as to the church. Ingon ini as to the church. Submit. Kaya ganiha. Kung sa to, as to the pastors. Feed the flock of God. As to the younger. Submit yourself unto the pastors or elders. As to the church. Submit or be partaker of Christ's suffering. Sa ato pa, pahinumduman ta, ang tinuod nga humble nga tao, ang tinuod nga tao paubsanon, ang tinuod nga tao nga humble, bao ka na ang tao nga mupailaw usab sa pagbulutan sa Ginoo diya sa mga pag-antos. Kaya atong pag-antos di ay nakaambit kita sa mga pag-antos ni Kristo. Sa ato pag makapaambit ka, di na ka mupailaw. Imagine na, asa ka nakaambit sa pag-antos ni Kristo. Wa ka nakaambit sa pag-antos diya sa mga taong daotan. Kung dili ingon diha, nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Mga igsoon, ngano lagi kung mingon ta, nakaambit ka sa himaya ni Kristo. Ngano mo ingon ta, Praise the Lord? Nga naman. Nakaambit ka sa himaya ni Kristo. Ngano mo ingon ta, Praise the Lord? Kaya ato kitanaw, ang ato rang gusto ay salamat kay nakaambit ko si Maya. Pero may ng Biblia, nakaambit ka sa pag-antos. Di ko. Nakaambit ko sa pag-antos ni Kristo, di ko. Pero lagi ko may ng Biblia. Nakaambit ka mo si Maya ni Kristo. Ano, malipay ba ta? Kaya nga na ato kitanaw, nakaambit mo na si Maya. Salamat kay Maya. Pero may ng Biblia, nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Pag-antos ni Kristo, ay, dili nga. Kung unsa na itong kalipay, sa pag-ambit sa himaya ni Kristo, mapupunta itong kalipay sa pag-ambit sa iyang mga pag-antos. Kaya kung nag-antos siya, maka-ambit punta sa isang himaya. Mo na kung naigsoon. Ambit kita sa asa na ito makita. Okay, atong basahon ang verse 7. Muna itong gayong ginihan. Kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman ko. Muna. Totoo pa, dahil sa Kristohan ng kinabuhi, doon na tayo mga kabalaka. Doon na tayo mga suffering. Ang diskutan ni Peter, ka ng mga suffering nun ng Kristohanon. Kaya nga naman may isuod, ang Kristohanon doon ay suffering. Kung ka na suffering sa Kristohanon, nakikambit ka niya ni Kristo sa iyang pag-antos. Ano naman ha? Balik ko na ho. Ang Kristohanon doon ay pag-antos. Kung kining atong pag-antos, atong kining naambit niya ni Kristo. Kaya sumusunod ba ni Kristo? Ay ang tanan ng sunod ni Kristo, lumtas kalibutan. Mag-antos ta sa mga panamas-tamas, mag-antos ta sa mga bugal-bugal. Tungod kay sunod ka ni Kristo. Ningon ang Biblia, pasalamati ang Diyos niya. Ningon niya, casting all your care upon Him, for He cared for you. Sa Bisaya rin? Ipugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman ko. O tanawa, ang sa tanan natong kabalaka, ngali nini mga igsoon. Diyan ay sa kabalaka na to na ang Diyos. Dili kay na ako na wala ang Diyos, dili ka na mga igsoon. Des kabalaka doon ay Diyos. Muna des kabalaka, kasabot mo doon ay Diyos, atong itugyan, kasabot mo sa ng casting. Kasabot mo anang na ay kinamagit sa kauban, bato, di ba cast? Itsa, may itsa ni mo. Kitahin na ko'y butang. Kini, butang na ahok, ikas ni nung Mario. Ang tawag na, ikas, imong hitsa. Ang imong
Kung sa gingon diha, ang imong kabalaka. Asa lamit sa? Sa Dios. Ayaw mo. Ganong ipait sa manimo sa Dios ang imong kabalaka. Ganong ipait sa manatok sa Dios ang kabalaka. Tungod kay gilas kabalaka, wa kay gahom mo fix ni anak. Mabitaw ka rin mga tulod na balaka ko, Lord. Ako nang ibigyan na rin. Kaya ang Diyos ay makahimo sa pagsundan niya. Amen. Ganun ko ba katong pamilya ng samok man? Tungod kay kasagaran sa itong kabalaka, ikitay musulman. Mula ba tagbayo ka tas Ginoo ba? Di ba mo? Saga, mula kitay bright pas Ginoo. Muna, ang bana, muna gusto. Masama, di, lagi mo na gusto. Kung saan resulta, masamok mo kay ka naman. Muna tagbayong laki. Pag iyong, pa, ano yung gusto? Mayo po, papa, abana, ma, ano yung gusto? Sige, mo yung gusto. Lahit ng taga-gustuhan. Ito ni Campos Ginoo. Kung sa'yo gawin, kabutos Ginoo nini. Ito dyan natin sa Ginoo. Nga naman, si Jaray ng Atiman. Nga na kasagaran sa alok ito pamudo. Nga naman, kita, muna mag-nay problema, di na tamang sundas Ginoo. Dito sa tagimo, pagpalpak ka rin, usap, pamudo sa Ginoo. Mo, dyan ang kasagaran. Maghimo, taga itong magaling lakang. Pag humaglakang, pagsipyat, Lord, pasaylo ako ng sipyat. Lord, diha na lamang ko ni mundo na. Dahil mo lang ikaguhang opsyon ng Ginoo. Pag muna yung problema, Diyos, kaya nga naman, siya ay nasayon sa tanan. Huwag patamataw, nasayran din sa tanan. Ato, ipapix na. Ato, ito yan. Casting. Ito yan ba? Mula ka anaw. Bantay ka ng kabaw. Naikabaw, no? Hindi ba sa kasagaran naikabaw na naay tao nga mamukiray kay di pa sa nila dito sa kaskabaw. Ito lang kasagaran doon sa una gamay ko kapilan doon sa sako. Di ba? Sako, landay, ano ko ba? Kung landay, ibutang ditos, kabaw. Murag nga ang sitwasyon ba? Inungat ko sa Ginoo. Casting all curse. Casting ito yan. Iitsang ito sa Ginoo. Kaya siya na itinangan. Muna, sa ato pang naiksoon, ang humble na yung Kristohanon, sa itong humble, magpailaw sa kabulutan sa Ginoo. Ang Kristohanon na yung humble, mao ka ng Kristohanon na magpailaw sa pulong sa Ginoo. Kung ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kinahalan ka mo makikambit sa mga pag-antos ni Kristo. Nakikambit sa pag-antos. Kristohanon, Kristohan na busa, kaya nag-ambit mo ta, Lord, nag-antos ko. Imo maghapon ni Lord, ako naghapon ni ito, ganyan mo. Kaya nakahibaw ko, kaya ni mo ni. Yan ang mga iksoon, ang hambol ng Kristohanon. Pero di ka kahambol ng Kristohanon. Nga niya, kung di ka kahambol ng Kristohanon, di ka magpusan ng Kristohanon. Yung ka, Lord, nga nung ingani man ang ginabuhi, Lord. Ibig kinangalagan, kung di mo man nung ingani mayroon ko. Adi kahambol niya na. Di nga naman, huwag makasabot siya katuyuan. Pero nakasabot ka sa panos nyo. Oh Lord, nga na din ang Kristohanon. Lord, mag-antos ko diha uban ni mo. Oh Lord, masalamatan namin ang bagga. Ang ahong kasilatian ng mga pag-antos. Muna nga ito. Okay. Pastor, di ba pastor nga nga ito pag-antos? Yes, Ginoo. Okay, naman nag-iingon nga ang pag-antos ko na yes, yawa. Muna yung nag-iingon galing na. Doon ay pag-antos, sa paghimo ni Mog Maayo, doon ay pag-antos, paghimo ka sa kautan. Pero ang context din ang diskutan, sa mga Kristohanon ni, nag-antos ka tungod kay nangalagad ka sa Ginoo. Dili kay nag-antos ka tungod kay wak ka nangalagad. Kaya ang wak nangalagad mag-antos ba dapat? Pero, resulta na siya gihimo di maadyo. Pero kung nangalagad ka sa Ginoo, nag-antos ka tungod kay naghimo kag maadyo utang. So, maadyo utang? Pag-alagad sa Ginoo. Okay, basahon na to. Kung tinuod ba nga, ang atong pag-antos, mag-iambit sa pag-antos ni Kristo iya sa Dios. Okay, basahon na to, 1 Peter 5 ba tanong? At Lastas 4. Chapter 5 at atong doon at Lastas 4. Unda basaha sa 12 ngadtos 19. Mga minahal kong igsoon, ayaw ba mo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos? Ayaw kamo kahibulong. Dalawa ha? Mga igsoon, ayaw mo kahibulong kung dunay mapait na pag-antos. Wa mo ingon diha. Mga igsoon, ayaw mo kahibulong kung dunay pag-antos. Wa mo ingon, ang ingon diha, mapait na pag-antos. Ayaw kamo kahibulong kung makasinati ka mo mapait na pag-antos. Kaya anong di ba ta mahibulong? Sige. Ayaw kiniisipan nga talag sa umutang nga nahingkabay kaninyo. Okay, ayaw ni isipan nga talag sa una ni. Sunod. Paglipa
Okay. Bulahan kamo kung ipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Okay, tanawa ha, kung saan itong pag-antos, ako karoon ha. Huwag ta mag-antos, ang Kristohanon, huwag mag-antos kaligimon sa kautan. Ang iingon din sa atong mensahe karon na nag-antos ta, o atong pag-antos, naging-ambit kita sa mga pag-antos ni Kristo. Kaya gano'n nag-ambit ta, kaya nag-alagad ta ni Kristo. Ang tao nag-antos, tungod ni Kristo, sakto lang ang pag-antos. Pero ang tao nag-antos, tungod ni siya ng alagad ni Kristo, adi na, hiyas Ginoo. Kung di yun, ayaw mo libong. Ayaw mo katingala. Hinoon, paglipay ka mo. Di na tabi ko, Lord, gano'n rin nga mo punod. Lord, gano'n nga mo pumunod. Question na yung magalingon. Pag ingon mo, Lord, gano'n na nga man eh. Pag ingon mo, Lord, gano'n na nga man eh. Adaw ang Lord, ingnan gano'n na nga. Ingnan mo, gano'n na nga man eh. Unsang na yung ulihin mo. Basig na mo isala. Nung ha, basig nag-antos ta, kaya naghimot tag-kautan, naghimot tag-sala, di na iyas Ginoo. Pero nagkasabot ka na naghimot kag-maayong butang, nalagad na Ginoo na nag-antos ka, pasalamat ka na. Kaya ang Diyos ng Ginoo. Yan na, sige, dito. Bulahan kamo kung ipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Okay, bulahan ha. Wa ingon nga ma-discourage ta, wa maingon nga mabay ba ingon, kung nag-antos na tungod ni Kristo, dili na nato kapildihan. Kung nag-antos na tungod ni Kristo, dili nato na kapukanan. Yung sa may ingon ta, ano yung amigo wa nang mangay na ho. Ano yung silingan wa nang mangay na ho. Ano yung trabaho bas trabaho wa nang mangay na ho kay ning balog jud sa baturan mo. Nan unsa na may lisod ning balog sa baturan kay bawal ang tag-amigo. Mga man kasagaran ng tandahan. Dili, anak. Kawalan ka amigo, kawalan ka higala, kawalan ka palinte, kawalan ka sa iyong panimalay. Kung nagsunod ka ni Kristo, ingon ang Biblia, paglipay. Sige rin. Bulahan. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos, anaa kaninyo. Okay, klaro na dun na. Kung nag-antos ka mo, nagpasunod ni Kristo, bukalan mo nag-antos ni Kristo, paglipay ka mo. Kaya nga naman, nagpasabot lamang ka na, nagpadayag lamang ka na, maunay timailhan, ang Espiritu sa Diyos na anindo. Amin ang manusoon. Arakada po ng amin. Kung nag-antos na nag-alagad sa Ginoo, sa pagbubugal, muli yung tag-praise the Lord. Kaya nga ng praise the Lord man, diha dahil sa pagpakantos pagsunod ni Kristo, timailhan na, manaa ang Espiritu sa Diyos. Ganyan. Sige ko na balikan pa sa rin. Bulahan kamo kung ipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos, anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtunon sa uban. Okay, tanawa ha. Hinoon, ipadaya ni Pedro. Yan doon na iklase sa kantos. Pag-antos dahil ang sunod ka ng Kristo, bulahan ka. Pero pag ikaw, ibasan ka rin, hinoon, kanang huwag mo nag-antos kay naghimog mong dakutan. Usay mo, question mo tas Ginoo. Lord, ganun, ingani mo ng ginabuhi. Ayaw question na ang Ginoo, kaya ang Ginoo perfect siyang gihimo. Question mo itong kung galing mong ngalong na ingani man ang ginabuhi. Na nag-isulti ni Pedro diha, basin ba dyan ang gihimo kang dakutan? Munang naingana yung ginabuhi, yun tayo tanaw ng isoon. O naghimot ang daot, kung naingana itong kinabuhi, nag-antos na tungkol naghimot ang daotan, maghinulusong ta. Pero kung naingana itong kinabuhi, nag-antos na tungkol naghimot ang madyo, nangalagat na sa Ginoo, praise the Lord. Naibasahan ko sa rin, nakawala ko, no? Hinoon, Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagka-Kristohano, okay, dahil kailangan ano, antos sa Kristohano, naghimog daotan. Okay. ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati Ginoo ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohano. Wow. Ang panahon sa paghukom ani ana ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kung kita ang unang hukman unsa pa ang dangatan ni adtong wala motuo sa mayong
balita nga gikan sa Dios. Sumala sa giingon sa kasulatan, kung lisod na luwas ang tawong matarong, unsa pagkaha ang wala mutuo sa Dios ug ang mga makasasala. Usa kadtong nag-anto sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saan. Okay, tanawa, magbubuhat nga sa kinsa nato magbubuhat? Matinumanon sa iyang saan. Mayon na si Pastor Karen nga kinahanglan kita magbalipayon sa pag-antos kay ang pag-antos kabubuton sa Dios. Unsa ang pag-antos kabubuton sa Dios? Kanang nangalagad ka. Pero nag-antos ka tungod sa sala, adi ni kabubuton sa Dios. Di man gamiton sa Dios ang sala. Iyon diha, hinoon sa Dios kung nag-antos mo kung tinuhuno mo, Jesus pinautan ba? Inatanong mo sa uban, adi ta pag-antos siya sa Ginoo. Kung ngalagad mo, antos mo sa ngalagad sa Ginoo, salamati ang Diyos kay Espiritu, timaan na nalakan ninyo, o salamat mo ang Diyos sa pagkantos kay Diyos naglihok, kung ngayon diha, kung kayo mo ang Diyos na nagatiman ninyo, kinsa na nga Diyos, at nakapusan di basa, kinsa na ang Diyos na nagatiman na to? Matinumanon sa iyang Matinumanon siya saan. Pag iyon niya, itong diyan ang inyong kabalaka sa Diyos, kasi siya nagatiman, matinumanon siya saan. Pero hindi ko pasabot niya nga, itong diyan na haunta ng kabalaka sa Diyos, gikan sa magtugyan, kung ito pumamatay, wala dyan yung problema. Dili, anda ko pasabot. Ko pasabot sa kanan yung problema. Ano ba? Itong Diyos. Dili kay, itong diyan na haunta ng pitsaha, 9, ahong, kini yung Biblia nga, itong diyan na tanan ng kabalaka. Kaya siya nagatiman, itong diyan na haunta ng pitsa 9. Gikas pitsa 9, kung ito mamatay ko, ano ba ito? Lima kayo naman itong diyan. Dili, ana ha? Masig, mo itong ingana pag-interpret. Dili, itong diyan na. Kung kadadaw ka na balaka, hindi kadadaw mo itong diyan. Magpasamot ba? Sa sitwasyon na ito, ato na itong Ginoo. Si David Face. Ulit, kita nga ito. Okay. Muna mga ikson. Marit ka sa katapusan. Kung ato pag-antos kay Pas Ginoo. Ibasa, mga ganihan, yes Ginoo, ano? Marit ka sa katapusan. Sa mga versikulo ka mo, patalamukan. Pilipos 1:20. Sige, Pilipos 1:20. Sige, Pilipos 1:20. Kaya ginatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya. Okay. Gihatagan kita pribilehiyo. Kasi kata Diyos. Gihatagan kita sa Diyos ng pribilehiyo. Kaya ba kung sa pribilehiyo gihatag sa Diyos? Pag-antos o? Isa naghatag sa pagtuo? Okay, ang Diyos naghatag sa pagtuo. Isa naghatag sa pag-antos? Ang Diyos na lagi. Usay kaya itong dawa itong pagtuura. Yes, salamat sa pagtuo, Lord. Di mo gihatag. Pag-abot sa pag-antos, ihatag ni Lord. Gihatag na ni mo pag-antos. Kaya itong pagtuo na Ginoo. Ang Ginoo naghatag ka na ito, pribilehiyo, pagtuo o mag-antos. Okay? Nag-alagad ka ni Kristo. Wata nag-antos ko kaya di mo tag-autan. Di sa pag-alagad sa Ginoo. Sa ito pa, sa ito humble yourselves in the mighty and therefore in the mighty hands of God. Kinahanglan kita magpailaw tas bulong sa Ginoo, kailangan tas kang pagbulutan, kaya pagbulutan tas bulong. Busa-busa ang mga pastor pailaw sa pagbulutan, tudloe ang membro, ang kaniro sa Dios. Pailaw tas pagbulutan sa Dios, kinahanglan ang mga younger ug ang mga membro usa diha nga tawag sa pastor. O ngadto sa church, kinahanglan pailaw tas pagbulutan sa Dios, kay pagbulutan sa Dios kinahanglan magantos ta sa pag-alaga na kaniya, iyan mo ni humbleness. Mo ni magpailaw. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Sunod, number 1, kung ito, harap ko ni Atulog. Masa na to? Number 2. Dito, kung ulit sa'yo, mga isoon. Hindi ko nakatulog. Pasit ka rin sa silagdo, mga kaya ito kauras. Sige, ganit ng mata. Okay, number 2. To whom we humble ourselves. Asa man ta magpailaw, asa man ta mosunod. Natural sa sumad sa konteksto under the mighty hand. Wa na kadto kay lain ng pailaw ta. Pastor, sa to pa din mo magpailaw sa pastor. Kaysa Diyos naman, hindi.
kung buto sa mga, kung mapailaw ka sa Ginoo, natural, mapailaw ka sa kaubuton. Kung mabuton sa Ginoo, pinaghatag sa pastor, buto sa mga, sa dihang tawag ka sa pastor, pailaw ka sa mga leaders, sama ko na nagpailaw ka sa kabutan sa Diyos. Malas mga anak, kinahala ng anak, mapailaw sa mga ginikanan. Ang pagpailaw sa anak sa ginikanan, sama ra sila nagpailaw sa Diyos. Yan na ba? Yan na ang konsepto sa pagpailaw. Dati ba, ikanin eh, to whom we humble ourselves. Asam ta magpailaw? Natural sa teksto na to, humble yourselves under the mighty hand of God. Under siyang, nga to ka magpailaw sa kabuton sa Diyos. Kung ang kabuton sa Diyos, ang ikaingon, may iksoon, nganhin ka magpailaw sa Bible. Nganhin ka magpailaw sa Bible. Kung sa'yo gisuwat sa Bible, labi na sa Kristohanon kinabuhi ko na itong tuhanon. Eh, dahil sa pagtuman ini, may pag-upsanon ka. Kung sa tao, pag-upsanon, kumuni Bible na nasubos. Ubos ka, musunod ka, hindi ka bulabos Bible. Kaya bulabos Bible, bulabos tulong sa Ginoo, mapahipatas ko ng tao. Hindi siya maminaw. Kaya lang, siya mapahipatas ko maminaw. Mula, to whom we humble ourselves under the mighty hand of God. Abot pasabot, sa mighty hand of God, magtuhingon sa pulong sa Ginoo, gawas niya na, power of God's working to accomplish His sovereign purpose. Kaya kada kayong gahom sa Ginoo, iyang kabuton sa pulong, ang iyang kabuton nga sa pulong, matuman na. Why pulong sa Ginoong di matuman? Sumatibasan ka rin, matutanong siya siyang saan. Matuman doon na. Muna ngayon, to whom we humble ourselves under the mighty hand of God. Kung sana, kung sa ibot pasabot nini, sa definition, power of God's working. Naglihok, no? Ang gahom sa Ginoo, naglihok to accomplish His sovereign purpose. Once ang mulihok ng Diyos may igsoon, ang hinumdumiha nga ang Diyos, naglihok siyang pulong. Kung maglihok ang Diyos siyang pulong, ma-accomplish ang iyang katuyuan. Okay. Kung basaho, kung sa kanila, muna ito kung ibasa. Ibasa ni Karen, hinumdiha, kinahanglan di ta makurat, di na matinga, kung may mga papait ng kristanan, mga kusulay, kay kana, kabuton sa Diyos, kung paglipay ta, ni ini. Kaya ako nang gikaingon, kaya pag-antos iya sa Diyos. Bakit ako naingon sa Roma, 8:28 sa ingon niya, and we know that all things work together for good. Ako ni-explain ha, kaya importante ni Maiksoon. Romans 8:28. Okay. Ako sa na-emphasize na iksoon. Ano kung kabilang na niya, isang taas-taas na oras na kamay, no? Ang ato mga pag-antos, kung nalalagat tas Ginoo, igon sa gibasa Karen ni Pedro nga, kung ni Pablo nga kini kabuton sa Dios. Ato pa kabuton. Muna na ingon si Pablo sa Romans 8:8, and we know that all things, tanawa ha? Tanawa na yung words, all things. All things. Muli ato emphasize all things. Kiro, paminaw mo kiro. Paminaw mo kiro. All things. Kung sa iyo sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Nanawan all things. Nakita ninyo all things? And we know that all things. Huwag mo yun si Pablo nga, and we know that one thing. Dalawa ha, kalahitan ha. Huwag mo yun si Pablo, one thing. Ang giingon kay may kag one thing, sa ito pa, usap na kabutang. Okay, one thing, usap ka, butang na. Di pwede duha. Pero kay niingon man diri si Pablo, tanawa ang mga wording si Pablo, tanawa ang pulong niya gigamit. And we know that all things work together for good. Sa ito pa, yung all things, daghan. Sa ito pa, kung daghan nag-work together sila. Ang question, kung saan yung all things nga nag-work together? Ano yung ito? I'll explain ito. Ang all things, dalawa ha? Ang all things, nag-work together. Okay. Naman ha? Ingon si Pablo, balik ko doon rin. And we know that all things work together
together for good to them that love God and to them that called according to His purpose. And we know that all things, si Pablo all things, dili one thing, kay one thing pa usara. Dili, ang usa na putang, dili siya mag-work together. Kay together gani, usa nag-work together. Kay one thing na usa niya mag-work together, kay usa man sila. Sa to pa, all things, sa to pa, two or more, usa o duha ngadtos uban pang usa duha tulo, gikas duha kaingon ko sa kadaghanan, mo na ang all things. Kung kanang nga all things, lain-lain mabutang nag-work together. Sa to pa, doon na sila join forces. Nag-join sila nga mag-work together. Ang pangutan na, Pastor, unsa may ingon ni Pablo nga all things daghan nga nag-work together. Nag-work together na. Asa nag-work together? Ngadto sa mga piniling katawan sa Dios. Mo ni ang work together sa piniling katawan. How i-explain na ito? Inaw ito medyo mo sa putani. Tarong kaparihan kita. Okay. Nga rin all things work. Ang all things daghang butang nag-work together for good. For good ha? Dili for bad. For good. Kato tanaw ni ron. Ang mga butang nga nagkausa, nagkadugtong sa pagtrabaho, ngadtos kaayuhan. Ato pa, unsa man imo na butang? Unsa man all things work together for good. Number 1, letter A na laman. Letter A nga things. Letter A nga things ha. Letter A nga thing. Butang nga nag-work together. Una, temporal thing. Temporal thing. Okay. Ang una nga all things, yang balik ko na ang all things, itumpos na duha, atos tulo, o upat. Pero duha rin nakita din all things work together. Kay all things, huwag mo yung banting. Kay usa na unta. Duha ni sila nga all things. Ang una, temporal things. These temporal things work together. These temporal things ang Diyos naligo. Ang pangunta na, Pastor, unsa man ang work? Unsa man ang temporal thing nga giingon ni Pablo nga kabahin sa all things work together for good? Romans 8:28 man Wa pa ang 28. Numdumi ha? Wa pa ang verse 28. Nagsulti na si Pablo sa verse 18. Tanawa ang verse 18. Verse 18. Iisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahon na dili kayo ikatandi sa himaya na ipadayag unya kanato. Sige. Dayon. Mahinangkon nga nagpaabot ang kabuhatan na ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay itugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Okay, tanawa ha? Ang kabuhatan nag-antos murag nahimong kawang dili pagbuot sa kabuhatan. Kinsa pagbuot? Pagbuot sa Dios. Ang verse 18, tanawa, basa ang verse 18 rin. Balik ka. Iisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahon na dili kayo ikatandi sa himaya na ipadayag. Nag-antos ta ni kalibutan na sunod. Hinangkon nga nagpaabot ang kabuhatan na ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitubutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa pagbalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Gikatubutan sa Dios nga mahimong kawang, mahimong antos, makatawhan sa Dios. Kaya pag-antos iya sa Dios. Kaya kaputol din sa sunod. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom kay luwason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulignan sa pagka-madulutong o makaambit kini sa himayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Okay, mao din nag-antos ta. Mao din ang gusto nga mag-antos pa din kalibutan na kaya naman naamata sa lawas nga madulutong. Bisan gustuhan na ka, bisan para langit na ka, di mo pasabot nga gustuhan na ka para langit na ka, di na ka mag-antos. Mag-antos ka. Kaya naman, mo kalinit yung sa taong kung sa pan, naapat, di patag-glorify pa din, madulot pa atong lawas. Sa ito pa, mapag-antos, kabutol sa Diyos,
Sumastong itong karon ug kanang nabutang, mabitaw ni si Pablo. Kibo mo nga ang Dios nagapabuhat ug maayong butang diha kaninyo, and we know that all things work together for good. Kay bisan mo pag-antos trabaho sa Dios. Dumot ko sa Dios ang inyong pag-antos. Dili gumikan sa kabuhatan kita, kabuhatan diha nga nag-antos, ang mga tanom kita nag-antos. Kung dili gawon sa Dios, aron makaambit kita sa iyang himaya. Sunod din. Nasayod kita nga hangtod karon ang ito kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo kung dili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga Tanawa? lang gasa sa Dios. Lakip, dili naman ang kabuhatan ng kantos, kining creation. Lakip na tayo, sa Pablo, lakip na tayo mga Kristohanon nga na Espiritu, nag-antos tas pag-agulo. Kung sa ba yung aguluan? Imo rin, mag-agulo rin ang tao sa karuhay. Asa nakita sa tao mag-agulo sa karuhay. Minsan, ay, pagkapain, haruhay ka, kita na mong tao rin, anak. Na ang tao natural buwa mag-agulo siya sa kaharuhay na siya nag-agulo sa pag-antos. Kung sa pag-antos sa pag-alagad sa Ginoo, kanang kumuto na sa Ginoo. Sa to pa temporal thing na kaya naman. Ingon si Karen kaya sa ibasa. Mag-antos ko sa mubok ng panahon. Mubok gani ng panahon, di na mo lahotay. Sa to pa kung di na mo lahotay, kasi tawag na temporal. Temporal thing. Isa sa atong pag-antos sa temporaryo ang Diyos na Ginoo. Ngayon, so di na tayo makulat. Di ko dyan kayo makulat tayo. Uy! Tingnan na mo diyan, pero mukha mo ito sa una na. Ay, Lord, na ano mo dyan tayo. Okay, muna mga iso, no? Temporal things. Kapit na tamuhan na iso. Kamay kami kuha. Ako na nagigikuhan dyan, magkausap sa tutunan. Temporal things. Muna ito, ibasa ka rin niya. No? Sunod. Unsa man ang ikaduha? Kay ako ngayon, all things man. Di man one thing. Sa to pa, kung one thing, balik ko sa unta. Pero kay all things man, meaning ko si daghan. Dahil nakita din ito ha. Ay ikaduha mga igsoon, kini temporal thing, balik ko na ako explain. Ang temporal thing, mo kini atong mga pag-antos. Kaya gikan nga kabutod sa Ginoo. Mula ba yung pag-antos? Dahil sa outline ha, tama? Temporal thing. Kung sa maning andal ani, our suffering comes from God. Kung diha, ay ika ang ato pag-atos ikaw sa Dios, ang Dios nagkilom dinhi. Kita may baka. Ay kaduha. Temporal thing man sa to sa may kaduha. Ha? Isa mo to? Ma'am. Ang si Ma'am Ibig eternal. Sa to pa eternal thing. Pastor na eternal thing diha, pastor? Natural. Na eternal thing. Tanawa ha? Eternal thing. Eternal thing. So, ito ibasa natin sa verse 18. Dili ko, ibasa natin niya. Dili na ko iksapayan. At dili ko ikatanding. Sige. Himaya. Tato pa doon. Ang kasakitan pag-antos, temporal ko sila. Dagi ko na, alin na hitandin ng di na tingnan din yung pag-antos kay maburo rin panahon. Kaysa ikatanding sa himaya sa to pa, doon na eternal thing ang nakita ni Pablo. Ang eternal thing ng himaya, siguro mo kinsa ni? 28 man tanaw, dahil balik kas 18. Tanawa ang sunod ni versikulos 28, ang 29. Tanawa. Katong gipili ng daan sa Dios gilain niya aron may sama sa iyang anak. Aron ang iyang anak himo ka magulangan sa daghang mga magsuon. Lahit ko sa. Lahit man sa pamilya. Okay. Sa 29, lahit man sa 29, oh. Kita na sayo, nalihat sa matagusa, kabuta ang Diyos, nagabuhat umayo. Uban kanila ng mga nahituma kaniya o mga tinawag. Sumala sa iyang katuyuan kay sila ng mga ilan niyang daan, ikabutan, usab niyang daan, nga mahisama sila sa kagway sa iyang anak. Okay. Diyan sa te. Tanawa. Kato yung ilahi, yung ipili, yung ikuan, yan na. Kaya kini sila mahisama sa iyang
dagway sa iyang anak. Iingon sa English ha, basahan sa English, basahan namin ito. For him he did foreknow, he also did predestinate to be conformed. Conformed gani, magkausama pareha. Conformed to the image of His Son. Sa ito pa, ang eternal thing, pag ikaw ni Pablo, nasayo ka mo nga ang Diyos na buhat, ang buhay butang diyan ninyo, and we know that all things work together for good. Hindi mo ba ng all things? Ang all things mo ni, ang temporary yung mga pag-antos. Bubura na, ikatugot na sa Ginoo, ala sa inyong kayuhan. Labaw sa tanan, isa nag-antos mo ni anang mubunga panahon sa gawot ko na sa Diyos, doon na pa'y labaw ni anak. Ang labaw ni anak mo, ang eternal thing. Ang eternal thing, nga mahisama ra mo unya dawlag sama sa dagway siyang bugtong anak. Amen. Ibayan sa Diyos. Mo nang yung ipablo all things. And we know that all things work together. All things, number one, temporary nga tayo. Kung sa pa, mga pag-antos. Temporary na. Ikaduha, nga kabahin sa all things, eternal thing. Kung sa ito eternal thing, mahisama ta ni Kristo. Kung sa ito nakikabo, inibalik ni Kristo. Muna litangan ng balaka. Kaya sa ito, basa ka rin niya, madulanon ang Diyos sa iya sa. Sa ito pa, kung madulanon ang Diyos sa iya sa may itong buhaton. Kung madulanon ang Diyos sa iyang pulo, kung sa may buhaton na ito, mo pa ilawon ka sa iyang pulo. Sa ito pa, kaya kung ilawon, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Mauna kung gusto na kuminsahin ka rin. Kaya ang Diyos nito, ano man, ang Diyos na pangmihukman sa tanang butang, and we know that all things work together for good, to din ng lagat, at to din mo are called according to the purpose, diha sa temporary thing, sa mga pag-antos, kapahin kung subuton sa Diyos, o all things work together for good, to din ng lagat, mapun diha sa eternal thing, nga mga himaya ni Kristo sa mga butong pahisama ka kaniya. Kung mo na itong nasabtan karon sa asa ka ng katuyuan sa Ginoo, mubalik ta sa atong title, tema karon niya. Mapausanan ta siya. Humble yourselves, therefore under the mighty hand of God. Usanon kita diha sa pagulutan sa Ginoo. Kung atong nakita, sumak sa mensahe ang pagulutan sa Ginoo. Ikan sa pastor, ikan sa mga membro, sa Tintubukan Church, isang buwan. Last na naman dyan yung itsyon. Itsyon ko na lang. Pero, kung sa may resulta, diba? Ato naman gisulting resulta, may sama talang Kristo. Pero ito sa nanawa ng versikulo 4, kining bitsong tagaktaw. Kung sa may resulta, kung kailangan ta sa pabuton sa Ginoo. Ang resulta kay Ginoo may ison, mauni. What then? Sa ito pa, what then ganit? The result of humbling ourselves under the mighty hand of God. Ang resulta, nara sa versikulo 6. Basaha. Ang resulta. Ang resulta. Tanawa, versikulo 6. Sa 1 Peter 5:6. Tanawa ang resulta. Usa ang kailanong kamo sa gawon sa Dios aron magtutoy siya kaninyo sa panahon na iyang gitakda. Tanawa. Kung mapailaw ka sa kabunutan sa Diyos, ang resulta, tubuyon ka mo niya sa saktong panahon. O panahon, saktong panahon na isod mo na ito. Ang pinaka-ultimate, saktong panahon na ito, may sama ng Kristo. Pero masawa lang yan po na ito niya. Okay. What then? The result of humbling ourselves under the mighty hand of God. Morning on, that He may exalt you in due time. Kaya nga naman i-exalt man ta? Kaya mauni, to accomplish His sovereign purpose. Muna, number 1A, ang sovereign purpose sa Ginoo. Muna ito, itong nasa ano? Ang Kristohanon, kita, mga piniling kita sa Diyos, a partaker of the glory that shall be revealed. So, maabot yung glory. Muna ito, kailang maabot ng may sama natin ni Kristo. Ikaduha, and when the chief shepherd shall appear, basahan na lang na ito. Kaya na lang sa versikulo 1 Peter 5:1. Muna mga resulta ha, sige. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab, sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos sa Kristo, o mag-aambit sa himaya padayag unya, naghangyo. Okay, diyan na mo. Ang resulta, kung kailangan sa buto sa Diyos, makaambit ta sa iyang himaya. So, abot. Verse 4. O inigabot na unya
Tanawa ko sa iyo at sa resulta, kung kailan ta sa buto sino, makambit ta sa himaya o makaambit ta sa crown of glory. Sunod, verse 10. Apan human sa inyong pag-anto sa bugong panahon, ang Diyos mismo nga mao ang tinugdan sa tanang grasya, ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghimpit ug maghatag kaninyo kalig-on, usog ug sukaranan nga dili matarong. 11. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Iya ang dahon. Grabe ang Diyos may iso, mahiluna. Sumak, magsubay ba yung Diyos kong isay? Grabe ang Diyos mahiluna. Diba? Kami no? Grabe ang Diyos mahiluna. Muna, ang ingon na doon sa versikulo 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Kung pulato, lijang tanang bisan ng aking kumba. Nga na ang Diyos na itong gano'n. So, ito, ingon sa verse 16, verse 11, to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ang puta. Ang mahalaga ito, Lord, salamat sa iyo ng bihatag. Gayon nga among ambitan ng pulong din ako. Kung nangamulit ka ng mga kining pulong ang niyusahan ron. Maghatag ka ng mga kalipay. Sa mga padayon, magsilagan na kanino. Sa mga padayon, sa pagpaabot sa imbutong anak, mga Ginoo Kristo. Kaya yan ang panahon na Ginoo. Ang ultimate na plano ng Ginoo. Isama na kami sa inyong pugtong. Nalay ko ka sa tapusan ng mga